ang mahirap po dito, pag yung huling-huli, nasabi na po nilang lahat yung sasabihin ko. Kaya ang gawin na lang po natin, tumayo po tayo at manalangin para po tayo ay uuwi na. Wala na po eh. Busog na, grabe. Sabi ko nga sa ating tormentor, delikado ako eh, tulungan mo ako. Anong tutulong ko sa'yo? Eh kasi yung kasama kong mga magtuturo, wala akong palaban doon sa dalawa na yun. Sabi ko, turuan mo nga ako. Bigyan mo ako ng portion ng spirit mo. Aba, ay papasakay na sa aeroplano. Sabi niya, ay kung maabutan mo ako sumakay ng aeroplano. Eh, hindi ko naman naabutan. Wala na. Fly na. But, you know, the Lord is good. Amen? I know, I do believe that the Lord is good and every message from His Word is a blessing to all of us. Alam, wala na yung friend ko, si Pastor Villar eh. Titirahin ko sana eh. Ay, joke. Joke lang. Joke lang eh. Wala na yung friend ko eh. Iuhulog ko sana yung yung last nail on the coffin eh. But by the grace of God, I do believe the message is already sent to them. Amen? And I do believe that may sinabi siya kanina, hindi na pala tayo under the law. Sabi ko, mukhang nahuhukay na itong tao na ito. Ha? Amen? Amen? Di naman tayo under the law. Eh, under tayo ng ating... Joke lang. Mga under lang talaga tayo. Amen? Ang sabi ng Bible doon, mapagmahal. Amen? Yan, kaya po yan ang nangyayari sa atin. But, hanggang anong oras po ba ako? Hanggang alas 5 na lang ako, di ba? Hanggang alas 5 na lang ako. Mabuti na lang po. Mabuti na lang po pala. Hindi ko tinuloy-tuloy yung mga linyada nila kasi pare-paras lang naman po kami ng inaral eh. Tama ba? Si Pastor JM po, yung under the law and under grace. Apaka-bigat po yan. Mabuti hindi yun ang binigay sa akin. Eh kasi maglabo-labo yan, amen? Oo, at mabuti ang binigyan nung gano'n ay sa akin pinaka-simple lang at pinaka-maikli. Sapagkat ako'y naniniwala na a mystery is just a tawag dito, ano lang ito eh, yung mystery po, ano lang to, parang tinapal lang ito, maikli lang po itong mystery na ito eh. Hindi po ito mahaba. Tama? Hindi po, ang mystery po, na ang lesson po na binigay sa akin ay dispensation of the grace of God. Okay? Hindi po ito mahaba, itong dispensation. Mayroon pong final ito. Alam na kaagad kung ano ang katapusan nito. Hindi katulad nung sa una, hindi nila alam na patapos na pala sila, diminishing na pala sila. Tama, ano? And mayroon na po palang overlapping ng dispensation. Ay, by the way, naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? I hope you understand what I'm saying. Yung diminishing, and then yung overlapping na nangyayari. Eh, kaya nagtataka sila kung anong pinagsasabi ni Pablo. Tama po. Kaya nagkaroon po ng first ever conference sa Acts chapter 15. Oho, kaya nagkaroon po ng kauna-unahang tanungan portion na ginagawa po natin sa Lipa. Mabuti po dito, walang tanungan portion dahil hindi naman namin masasagot yung tanong nyo. Eh, amen? Hello? Kaya nagpapasalamat ako dahil walang tanungan portion kasi baka bigla may magtanong. Eh, sabihin nila, ano ba naman itong mga napili na to? Wala naman palang sasagot dito. And you realize, yung kanina pong sinabi ni Pastor Josiah, kinakailangan ng Panginoon na isang tabi yung kanyang piniling tao, yung kanyang mahal na tao, yung apple of the eye ng Diyos. Yung simula't-simula, inalagaan niya from the beginning, inaruga niya si Abraham hanggang sa kinakailangan isang tabi niya yun para maligtas ka. Amen. Hira, di ba? Napaiyak ako kanina eh. Thank you, Lord. Grabe, ang description mo sa amin, hindi mo kami mga tao. Kaya nga, ang Bible po sa Old Testament, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Wala po tayong God of Gentile sa panahon na yun. Amen? Tapos yung pastor, sigaw ng sigaw, I believe in the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob.
Hindi ka ba nag-iisip, hindi ka doon kasama? Pa-English pa, amen? Nakakalito ito. Ito ba, dito ba ako nakakapagsalita? Ano pala ito? Record ito. Ito yung original. Oh, okay. Babaan ko lang ng konti kasi nakakalalaki. Pag magpipicture po kayo sa akin, tayo kayo. Kasi pag nakaupo po kayo, yung leeg ko ang mapipicturan. Kawawa naman po ako, tatanggad nung kasabay ko rito, tapos ako yung leeg, nanduro sa hindi mo, leeg. Kaya nakita ko kasi nung nakaraan wala na nga ako leeg pa yung pipicturan nyo. Amen? Huwag po tayong ganun, maawa naman po kayo sa akin. Napansin niyo po yung common denominator naming tatlong nagpipreach, ano? Lahat kami, men love darkness rather than light. Pumuti-puti pa lang si Pastor Josiah pero pag ito, tignan mo, mga 15 years na yan in the ministry at saka 15 years na yan as a married man, malamang. Mangingitim na rin ulit yan. Amen? Ito raw po ay tanda ng pagmamahal. Kasi nangingitim kami sa galit. Tawa-tawa si Pastor Del, kala mo maputi eh. Tatawa-tawa siya, kala mo artista, kala mo Alden Richards eh. Okay, anyway, let's all stand up please without further ado. Sorry, ikaw nang bahala dito ha. Wala po akong kagaya nila, yung mga ganun-ganun. Wala akong ganun eh. Kaya ko siyang gawin, kaya lang baka mali grammar. Okay? Matrabaho siya, pero kaya ko naman siguro by the grace of God. Mabiyaya naman ng Panginoon, pero sa susunod na lang po, tinatamad ako eh. Gusto niyo po mag-drawing ako ng tao rito eh. Nakakita niyo po ba yung drawing kong tao? Naku, maniwala kayo. Parang hindi tao eh. Tsaka yung puno, nag-drawing akong puno. Ang laki-laki naman ng whiteboard, yung puno ko ganun kalaki. Para tuloy siyang, ano yung kinakain ng kulay green? Broccoli. Yan ang nangyari. Kaya tinatawanan ako ng mga, alam mo, walang ginawa itong mga member namin dito, kundi tawanan ako ng tawanan. Purihin ang Panginoon. May mga natatawang mga member, amen? Ano ba itong text natin? Nawawala yata. Bakit Ephesians chapter 2 ito? Ayun, chapter 3 pala. Mali po yung napindot ko doon sa aking cellphone. Ephesians chapter 3, verses, actually, lahat po sana ito, kaya lang, hahaba po tayo. Okay? Basahin ko na lang po, sundan na lang inyo ng inyong mga beautiful and tantalizing eyes. Amen? At sleepy eyes. Malamang, hindi po ako magpapatawa ngayon. Inuna ko na. Kasi, iba po ito. Lesson po ito. Doctrine po ito. Amen? Opo. At iba po dapat ang timbre natin dito. Kasi mapapagalitan na ako ni Tatay Ben pag puro pa akong patawa. Tapos mapanood niya yan. Sabi, wala talagang katinuan tong pastor na to. Walang ano. Sino kayo nagtitiwala dyan? Puro patawa. Sabi gano'n, di ba? Babasahin ko po ang Word of God. We believe that our book is the inspired Word of God. Amen? Do you believe that? This is the inspired and preserved Word of God. Because if not, then how come you are saved now? If this is not inspired. Amen? Oo. Now, sabi ng Bible, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you, Gentiles. Amen? Specific po yung kinakausap sa ating mga hintil. If you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward, ito po yung aking topic, the dispensation of the grace of God, how that by revelation He made known unto me the mystery as I wrote afore in few words, whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto His holy apostles and prophets by the Spirit. That what? That the Gentiles should be fellow heirs and of the same body
and partakers of His promise in Christ by the gospel. Tawagin ko po si Brother Max, ipanalangin po niya ako para ako po ay makapag-preach sa biyaya ng Panginoon. Brother Max, will you pray now? Can you pray? Nagulat si Brother Max eh. Ipag-pray mo nga si Pastor, Brad. Kahit saglit lang. Huwag mo lang iparinig sa kanila. Iparinig mo na lang sa Panginoon. Come on, Brother Max. Ready? Dali, di tayo matatapos dito. Ready ka na? Hindi ka uuwi, dito ka titira. Conditional ito eh. Nasa conditional tayo ngayon. Ready na? Ready? Pag hindi mo ko ipag-pray, nanay mong pag-pray ko. Hindi. Ayaw ni Max. Ayaw niya. Halika na, Max. Nahiya pa siya? Sa amin, nagpipray po yan. O, yung si Junior na lang ang mag-pray. O, ikaw na lang. Ang pogi version ni Pastor Rodel, the Junior. Halika na ito. Dito tayo, ikaw po natin at higit ang pamata. Parang salamat po ngayong hapon. Salamat po Lord sa pag-preach ni Pastor Ramon, Lord, na matutunan po namin na mapakinggan po namin at ma-observe yung ipipreach o ipipreach na Lord na maayos na ma-i-apply namin sa buhay Lord madagdagan pa yung knowledge namin, Lord, understanding sa Bible. Lord, help us kasi di naman perfect ang knowledge namin sa Bible na kailangan laging madagdagan yan para tumalin tayo sa Bible every day, every time na we study the Word of God, Lord. So, help us, Lord, the way the Lord, kami, Lord, yung makikinig na maintindihan namin maayos at si Pastor Ramon, Lord, na ma-preach na ito na maayos. Please, pray, amen. Amen. Thank you, Brad. Purihin natin ng Panginoon. Pupuna po kayo. At sana tawagin ka ng Panginoon bilang pastor. Amen? Okay. Dispensation of the grace of God. Wow. Ganda nung timeline. Nakita niyo yung timeline, ha? Pero mamaya pa po ako dyan. So, understanding the Bible dispensationally is key to its correct interpretation. Hindi ko ibig sabihin na porkit alam mo yung mga dispensation, siya lang po ay isa sa susi. Okay? Sa pag-iintindi sa buong istorya ng Bible. Tama? Kasi naturuan po tayo na mula Genesis hanggang tuloy-tuloy lang po yan. But when you study it dispensationally, magiging correct yung understanding mo, katagaya ng ginawa ni Pastor Josiah kanina. Alam mo, inumpisa niya, alam nyo, hindi yung isang oras kalahati. Ang dami doon na binanggit niya na hindi niya inelaborate. Pero pag inelaborate niya yan, siguro abutin tayo ng rapture dito, amen? Tama? Baka imbis na ang bayad namin sa sasakyan namin, yun lang, madagdagan. Tama? So, you see, people who are sincerely believe God's word can be sincerely wrong in their interpretation. Kahit na sincere kang nagbi-believe sa word of God, you can be also sincerely wrong in your interpretation. Bakit ko sinabi po yun? Lagyan ko lang po ng tanda kasi dito lang naman ako palagi. Kasi yung sila, palipat-lipat sila. Meron silang slide dito eh. Slide din natin ito, amen? Yan, slide din natin ang ating mga Bible. Mark 16. Ito po ang nakakalungkot sapagkat parallel po ito ng Matthew 28, 19 to 20. Amen? Parallel po siya. Ibig sabihin, kung ano po yung nasa Matthew 28, 19 to 20, binigay po dito ang kabuuan. Tama po. But you see how people deceive others? Paano nagdi-deceive ang iba? They just take one verse at sasabihin nila, yun na yun. Ang sabi po sa Mark 16, verse 15, okay? Go ye into all the world and preach the gospel to every creature.
You quote, tandaan po ninyo yung gospel na sinasabi po dyan. And then, the Bible says in verse 16, He that believe or believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. And the content of the gospel na tinukoy po doon sa verse 15, kasama po itong verse 17 and 18. I told you, if you are a sincere believer of the Bible, yet you can be sincerely wrong in your interpretation. Tama po ba? At yan po yung iniiwasan natin. Yan po yung iniingatan natin. Kami pong mga pastors, yan po pinaka-iniingatan namin sa lahat so that we can hold and preach the Word of God with honesty and honestly. Siyempre, dapat maging honest din kami sa sarili namin. Tama po ba? So that we can preach boldly the Word of God with honesty. Kasi kayo pong mga member, may Holy Spirit din naman po kayo. Nakakaintindi rin kayo ng wag po kayong tango ng tango, ganun. Tama? Magbasa po kayo nung sinasabi ng pastor. Ang sabi po ni Mark, sa book of Mark po, sabi niya, He that believeth and is baptized shall be saved, but it believeth not shall be damned. And in verse 17, and these signs, okay? And these signs, hindi po kasi nila itinutuloy itong mga verses na ito. Pinuputol nila, ang kanilang ginagawa lang yung go ye into the world and preach the gospel to every creature. Tama? Sabi niya, and these signs shall follow them that believe. Sino raw yung nag-believe doon sa gospel na dala-dala ng 12 apostles? Tama ba? Na tinuturo ng 12 apostles. Mayroong maniniwala po sa gospel na yun. Tama po ba? Mayroong pong time, mayroong pong dispensation na ang gospel na ito ay dadalhin ulit ng mga preachers na ito at ito pong gospel na ito ay ituturo po nila sa isa pang panahon na kung saan effective po ang pagtuturo nito. Sabi niya, and these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Sounds, some people are doing it right now. Amen po ba? But ang nakakalungkot po, wala naman po silang noong pandemic, wala naman sila, nagtago din sila. Amen? Tama? If this, itong mga bagay na ito ay totoo sa panahon ngayon, dapat wala nang may sakit. Tama po ba? Dapat wala nang may cancer. Tama po ba? Dapat wala nang nagpupunta sa ospital at sinabi, nakagat po ako ng ahas. Hello? It may be true in the life of the apostles. Tama po ba? It may be true in their ministry back then, but folks, listen, today is a different dispensation. Tama po? Today, subukan mong humawak ng ahas ngayon kung di ka natuklaw. Tama po ba? Amen? Subukan mo lang. May nakita ka Sister Heidi nung nakaraan, doon po sa bahay, yung ahas po at saka yung palaka magkaganon. Sabi ko, ito, si Sasuke talaga, saka si Naruto, loko eh. Kaya loko talaga itong dalawa na to eh. Dito pa sila nag-away sa... Ha? Oo nga, no? Kamali ako ah. Nakita ko kasi yung ahas saka yung palaka, magkatapat ganun. Sabi ko, ano ba naman to? Si Sasuke at saka si Naruto. Dito pa kayo nag-away. Iniwanan nyo pa yung mga summoning technique nyo. Di ba? Maaaring hindi naiintindihan to ng mga adult sa atin kasi lipas na kayo eh. Tama? Tapos na ang dispensation ninyo eh. Amen? Kaming mga, di ba? Kaming mga kaya ako ang ika-4 na Hokage doon sa aming church. Pero subukan mong humawak kayo ng ahas. Tama? Amen? Yung electric pan nyo, hindi tapat to. Walang tumatama sa akin eh. Kahit nakapaikot ng gano'n, nakakagitna. Kaya kailangan pumunta pa muna ako rito para matama. Di ba pwede yung ganun-ganun lang? Kasi umiikot ganun eh. Anyway, ginising ko lang po kayo ng konti kasi serious na talaga to.
Amen? Serious na talaga to. Luke 10:9. Tignan po ninyo sa Luke chapter 10 verse 9. Tandaan po ninyo yung verse na sinabi natin kanina. Luke chapter 10 verse 9. Slide din po natin yung ating mga Bible. Amen? Wala po kasi tayong slide. Yan. And here, Luke 10:9. And heal the sick that are therein, and said to them, the kingdom of God is come nigh unto you. But into whatsoever city ye enter, and receive you not. As mayroong yung ahas din eh. Mali yata yung nakopya ko, pastor ah. Comparison po kasi yan na yung ahas. Anyway, so what we believe affect how we behave. Right. Kaya nga, ang reason bakit ang mga ministry natin, ini-stress po natin yung right division of God's Word so that we know what God is doing today. Amen? Alam mo na ba kung anong ginagawa ng Diyos ngayon? Ha? Alam mo ba kung ano ang programa ng Panginoon ngayon? Tama? Kasi pag hindi mo alam ang program ng Panginoon ngayon, eh kung saan ka pupunta sa Biblia. Tama? Eh kung saan ka kukuha ng iyong magiging life verse. Tama? Bakit mo ang magiging life verse mo nandoon sa Deuteronomy? Amen? Nandoon sa Book of Psalms, pero hindi ko naman sinasabing hindi okay yun. Tama po ba? But in reality, you are taking promises that are not yours to take. Tama? Why? Because you do not know what God is doing today. Kaya nga, palagi po kaming mga preachers, kami po, ako, si Pastor Josiah kasi mataas na antas na tuning ito eh. Hindi na tuning ito eh. Ano na to eh? Mataas sa hokag ito eh. Eh kami, medyo, di ba, Pastor Jay, ano? Ako, tunin lang ako eh. Halata naman sa height, tama? Oo. But anyway, kaya nga, we must know what God is doing today. Dapat aalamin natin kung anong ginagawa ng Panginoon ngayon. So that, again, what is written directly to us today? Ano ba yung written directly to us today? So we will able to rightly apply it to our lives. In doing so, it will bring blessing and joy to our lives. Mag-enjoy ka, mas mabibless ka sa mga makikita mong ito pala yung para sa akin. Ito pala yung inihanda ng Panginoon sa akin. Tama po ba? Hindi ka marunong mag-right divide. Dinahantay mo pa yung magbubukas ang durungawan ng langit para ikaw ay pagpalain at ibubuhos. Kung barya binuhos sa'yo, di tigok ka rin. Tama? Yung sako-sakong barya, di patay ka rin. Tama po ba? Kasi mabigat yun. You realize that? Okay? So, it will bring blessings and joy to our lives as we live according to God's direct will for us. And it is under grace, not under the law. Tama po? And then the instructions He has for us, for the church, the body of Christ. Nasaan po yun? Sabi po sa Ephesians chapter 3, verse 2. If ye have heard of the dispensation of the grace of God, which was given me to you ward. Amen? So, iba po yung grace sa dispensation of the grace of God. Hindi po sila parehas. You may be, maaaring sabihin mo, pero pastor, parehas lang namang grace yan. Tama? Bakit sasabihin mo sa akin magkaiba yung grace at dispensation of the grace of God? Alam mo kasi nasanay tayo, nakakala natin kapag may parehas, parehas na yun. Tama? You see, in every dispensation, meron pong grace ang Panginoon. Amen? Sa lahat ng dispensasyon na ginawa ng Diyos, ilan ba yung dispensation? Last time, pinag-aralan natin yan, ilan siya? O, tignan nyo, nalimutan nyo na.
Kasi ako dapat na magtatanong sa inyo kasi ako nakatayo dito, amen? Ilan yung dispensation na sinabi noon? 8 ba o 9? Di ba? Ano ba? Kahit anong natatandaan po ninyo. May natatandaan po kayo, the dispensation of innocence, conscience, human government. Ha? Andiyan ba? Lang yung buhay ito. Akala ko na naiisip ninyo. In every dispensation na po yan, meron pong grace ang Panginoon. Tama? Nandiyan po, mayroon pong binibigay na grace ang Panginoon sa bawat dispensasyon. Amen? When God gave the law is God's grace to them. Hello? Yun yung biyaya ng Panginoon nung ibinigay niya yung law. Noong sinabi ng Panginoon na gugunawin niya ang mundo, doon po sa dispensation ni Noah, ang grace po doon nahanap ni Noah. And Noah found grace in the sight of God. Sabi kanina ni Pastor Josiah, hindi po si Grace ang asawa niya. Si John the Baptist, hindi si Joan ang asawa niya. Joan of ano? Tawag doon? Hindi rin yun ang asawa niya. Si Joan of Arc. Ano ba yun? Ha? Si Noah, hindi si Joan of Arc pala ang asawa niya. Tama? Kasi dahil Noah's Ark, ang asawa daw niya si Joan of Arc. Magkaiba po yun. Tama po ba? Oo. Kaya nga, sabi ko, sa lahat po ng pinag-aaralan natin, ito po ang tawag natin dito, ito yung mga meaty things. Tama? Ito po, meaty things po ito. And we should absorb it, mga minamahal. Kasi dapat graduate ka na sa in the beginning, God created heaven and earth. Amen? Dapat graduate ka na roon. Oh. So, in every dispensation, uulitin ko, okay, meron po yang grace ng Panginoon. Now, the fulfillment of prophecy has been temporary. Ano sabi kanina? Postponed or interrupted. Oh, kasi pag postpone sinabi ko, parang gaya-gaya ako kay Pastor Josiah. Interrupted po muna tayo ngayon. Amen? Para may sarili rin akong word. Kasi alam ko naman sasabihin niya yun postponed. Sabi ko, ano ba ang synonyms ng postponed? Interrupted. Amen? Yan. Para gawa-gawa din tayo kunyari ng English natin. And a new dispensation ay nag-start. Tama? But to better understand this, allow me to give you the timeline. Ayan ang timeline. Amen? Nakiusap po ako kay Pastor Josiah, may timeline ka ba? Kasi pag wala, hindi ko madadala yun sa San Felipe. Nakadikit. Alam naman po ninyo itong timeline ninyo. Tama po ba? Meron po ba kayo nito sa bahay ninyo? Imbis na ipiprame nyo si Alden Richards o si Julia Montes o sino, iprame po ninyo ito. Amen? Para pag may kapitbahay o bisita nagtanong, ay ano to? O di, pasok ang gospel. Amen? Para-paraan lang yan. Hello? Para-paraan lang yan. Bakit ka mo? Pwede ng trucks yan eh. Sa tingin niyo, pwede na po yan. Wag lang ganun kutino magturo kay Pastor Josiah o kanino man kay Evangelist Roger. Ay delikado, di maghapon. Tama? Amen po ba? Ito po yung timeline. Ayan na po. Ang timeline po na ipapakita ko sa inyo ay ang dispensation of the grace of God. Nasaan na po ba yun? Wow. Ito, ang smooth naman. Ito, saan pa ba? Yan. Ang dispensation of the grace po, of Christ po, of grace, now in Christ Jesus. Yan po yung tawag, ha? Tama? Kasi merong nangyaring panahon na wala naman tayo kay Kristo. Tama? Yan na nga po yung lesson ko, kaya nga simple lang talaga ito eh. Kasi wise ako, amen? I'm a wise master outliner. Nandiyan na yan. Tama, papahirapan ko po yung sarili ko, nandiyan naman na yan, amen? Tama? Dapat pag preacher ka, wise ka din. Tama? Hindi pag madaling araw,
kaganon-ganon ka, di ba? Ang sakit sa mata nun. At least ito, meron na. Kingdom diminishing, kingdom postpone. Ito pong program na ito, it was kept secret. Ay, siya na po, mababasa ninyo. Tama po ba? It was kept secret. Pero mayroon pong blow ito. Huwag kayo pong magbibiro-biro sa akin. May blow itong lesson na to. Oo, meron itong banat. Ibig sabihin banat, ibig sabihin meron itong makakas ninyo kung ano. Kaya salamat sa Panginoon na dinrive niya yung mensahe ko, hindi lamang sa dito. Okay? Kasi alam na ninyong lahat ito eh. Tama po ba? Sino po hindi nakakaalam nito? Taas ang kamay. Mag-1-on-1 po tayo hanggang alauna ng madaling araw. So, alam na ninyong lahat. Tama po ba? So, ang sabi ng Bible, it is unsearchable, hid from ages, and hid in God. Amen po ba? Itinago po yan. Secret po yan. Walang nakakaalam yan. Ito po yung timeline natin. Okay? Maski sino po doon sa Old Testament, miski si Adam, miski si Noah, miski sino sa kanila, hindi po nila alam na mayroon palang mystery program. Amen? Hello? Andiyan pa ba kayo? Nagugutom na kayo? 4:59 pa lang. Hanggang alas 7 daw po ako dito. Now, okay? This dispensation is God's plan to regain the heavens. Ito yung God's plan to regain the heaven. Kasi nga, yung kanina, kaya mayroong Israel, it is God's plan to regain the earth. Dahil nga, two entity, two realms, the heaven and the earth, at yung dalawa na yan ay pag-aari ngayon ng demonyo, amen? Siya ang prince of the power of the air, at ano pa? He is the God of this world. And therefore, ang Panginoon, dahil siya ang most high, tama? Ano yung ibig sabihin ng most high? The possessor of heaven and earth. Kinakailangan niyang ma-regain yan. He can do it instantly. He can do it immediately. He can do it forthwith. Sabi nga ng ating mga senador, amen po ba? But He didn't. Tama? Why? Because there is an eternal purpose which are in Christ Jesus. May purpose na kasing nauna. Tama? Kasi he can, parang si Thor, di ba? Si Thanos, tama? Si Thanos, he can snap his finger. Ang Panginoon, ganun lang, snap his finger, then humanity will be extinct. Tama? Ganun kadali. But God is a God of His Word. Amen? God is not a liar, the Bible says. Amen? Nag-uusap na sila noon pa man eh. Meron nang mangyayari, alam na nila. Itong chart na ito, tapos na po yan sa harap ng Diyos. Tama mo ba? You remember si John the Beloved? Sinabi niya, noong si John the Beloved, transport po siya, si John the Beloved, doon mismo sa tribulation period. Hello? Tapos na po sa Diyos yan. Kaya lang tayo, nandito, isiningit. Hello? Di ka ba nagpapasalamat? Mayroong ganito? Samantalang sa chart ni Daniel, wala tayo. Tama po ba? Sa panahon na yon, hindi ka nababanggit ng Diyos. Sa panahon na yon, ay walang pakialam sa iyo ang Diyos. Tama po ba? Pero hindi ho pala yun. Salamat na lang. Salamat po sa ating Panginoon sapagkat mayroon siyang plano. Kinip secret niya ito. Amen? Kung hindi niya ito kinip secret, mga minamahal, malamang ay hindi napako sa krus ng Kalbaryo ang tagapagligtas. He kept it secret. Romans 16:25. Romans 16:25. The Bible says, "Now to Him there is a power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began." Tama? Dito po yata nakuha yung salitang ever since the world began. Nakakanta niyo po ba yun? Oo. Yan. He first, bago isiningit po ito ng Diyos, He first accomplished what was prophesied about Christ. Kailangan muna yung mga propesiya sa Panginoong Jesucristo, tatapusin muna ng Panginoon. Ama po ba? Kasi hindi niya maisisingit ito kung hindi mangyayari ang lahat ng nakapropesiya at nakapangako at gagawin ng Panginoong Jesucristo. Imagine, from the beginning, alam na ni Kristo na siya ang mapapako sa krus. Tama?
Imagine from the beginning, alam niya na yung agony ng cross. Alam niya na yung mangyayari sa kanya. Alam niya na yung magiging sakit na dulot ng kanyang pagsasakripisyo, mga minamahal. In Romans 5:20, tignan po natin. Romans 5:20. Ang sabi ng Bible, moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abound, grace did much more abound. Amen? The cross accomplished so many things. Opo, although some back then thought it is their victory to crucify Jesus. Ang iniisip ng mga Pariseo, yes, wala na tayong kalaban. Tama po ba? Yes, naikulong napatay na natin yung blasphemer. Hello? Yes, wala nang kokontra sa atin. Wala nang magpapakita ng mga miracle na sila nga nakakagawa, tayo hindi. Tama po ba? And we have this victory. And yet, the Bible says, mga minamahal, what they don't see is that it gave victory to God Himself. Because without the cross, there will be no crown for the Lord Jesus Christ. Hello? It was started on the cross. Something happened during that day that even the devil was not aware. Walang awareness ang devil dito. Ang akala niya, siya naman, panalo na rin. Tama po ba? Dahil sabi nga kanina, walang ibang mindset si Satan kung hindi ang pumatay. It was God's perfect plan that was accomplished on the cross. That is the plan to regain the earth sa Israel and would later redeem His nation, and the means whereby He would form a new agency, the body of Christ, to reconcile the heavenly places to Christ. Alam nyo, hanggang ngayon, yung heavenly places na yan, contaminated po yan. Tama po ba? Amen? Kahit kinakailangang malinis yan. At sa pamamagitan yan, ng pagre-regain ng Panginoon Kristo, sa mga tao ngayon na magiging, ang conversation ay magiging saan? Sa langit. Amen? What a blessed dispensation we have. Ang tawag dito, dispensation of the grace of God. Alam po ninyo, doon po sa dispensation, doon po sa grace naman ng Panginoon, at ang kaibahan pa niya sa dispensation of the grace of God, sa grace po, hindi lamang, ang grace doon hindi lamang nahahanap. Ang grace po ay nakikita ng mga tao sa kung ano ang kautusan ng Diyos. Tama? Kung ano yung kautusan ng Diyos, nandoon po yung grace. Pero hindi lamang po sa Diyos yung grace nang gagaling. Pwede po itong manggaling sa mga hari. Pwede po itong manggaling sa mga matataas na tao noong araw, di ba? Kaya nga sabi palagi, ang meaning po ng grace, doon po sa Old Testament time, ang meaning po ay favor. Na-deceive po ko ng mga ilang araw. Dahil ang akala ko, ang grace at dispensation of grace, ang parehas na meaning nila ay unmerited favor. Hindi po. Ang unmerited favor po ay nangyari dito po sa dispensation na ito. Because in the Old Testament, ang grace lang po ay favor. It may be a favor of God or a favor of man. To mankind. Andiyan pa po ba kayo? Baka napapanganga kayo Ano kayang pinagsasabi ni Pastor Moon? Ano kaya yung mga sinasabi ni Pastor Moon? Dali lang Ano ba yun? Napin ko lang po yung hindi ko na makita May sinulat ako tungkol diyan But anyway, tignan po natin ano po ba yung nilalaman ng dispensation na ito? Tama? Pastor, ano ba yung nilalaman nito? Itong panahon natin na ito, ano bang laman yan? Ano bang meron dyan? Bakit ba parang napaka-special naman yan? Tingnan po ninyo Sa dispensation po na ito, there is only one apostle. Amen?
Kaya, hindi ako pwedeng sabihing apostol ako. Kasi sa dispensasyon na to, isa lang ang apostol ng Diyos. Amen? Opo, yun po yung nilalaman niya. Sa kabilang dispensation po, bago yan, pakibalik mo nga, Pastor. Dito po sa dispensation na ito, itong under the law na to, marami pong spokesperson dito. Amen? Si Moses. Tama? Spokesperson po yan. Kasi inunti-unti ng Panginoon yung pagpapasa ng katuruan sa kingdom. Amen? Oo. Kasi, noong pinangako kay Abraham yung kingdom, inunti-unti na ng Panginoon hanggang sa binigyan niya ng law. Kasi walang kingdom na walang law. Amen? Kaya, law muna ang nauna. Si Moses muna. And then, here comes David. Bakit? Kasi walang kingdom na walang hari. Amen? And here comes the prophet. Ito ng mga propeta. Kasi walang kingdom na walang mga propeta, walang mga nagtuturo. Tama po ba? Hello? Kumpleto po yan. Ibinigay ng Panginoon. And then, here comes the Lord Jesus Christ. Anong sabi ni John the Baptist and the Lord Jesus Christ? For the kingdom of heaven is at hand. Tama? Pinufulfill na po ni Jesus Christ yung kanyang kingdom. But, according to our preacher kanina nga, the Savior was rejected of the very people. Tama? Hindi po nila nakita yung fulfillment ng promise kay Jesus Christ. Iyan po nilalaman. Pero po, balik po tayo doon sa kabila. There is, ang apostle pala sa kabila ay 12. Tama po ba? The 12 apostle. Okay? Pero dito po, there is only one apostle in the dispensation of the grace of God. Romans 11:13. Romans 11:13. Madali lang po ito. Nagbibigay lang po ako ng introduction ko. For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. Alam po ninyo na ang traditional mga pastors, ang binibigyan po ng din dito ay magnify mine office. Isinasantabi po nila yung sinabi na siya ang apostle ng mga Gentiles. Opo. Kaya nila sinasabing I magnify mine office para malaman ng mga member, magnify din nyo kami. Hello? Itaas din ninyo kami. Mas mataas kami sa inyo. Palagi ang pastor sa traditional, kami ang mas mataas kaysa sa inyo. Hindi po yan totoo sa dispensation na ito. Tama po ba? Amen? Because Christ is above all and in you all. Amen po ba? Opo. Yan. Ano pa po sabi? Sa Ephesians chapter 3, verse 1 to 3, yung text natin kanina. For this cause I, Paul, the prisoners of Jesus Christ, for you Gentiles. Okay? If you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word, how that by revelation He made known unto me the mystery as I wrote afore in few words. Folks, listen. There is only one apostle. Amen? Wala na pong iba. Wala po tayong ibang hahanapin. Sa mundong ito, Israelite man o Gentiles man, ang apostle niyan ay si Pablo lamang. Amen. Napakarami pa po mga verses. Colossians 1:24. Colossians 1:24. Ano pong sabi ng Bible, mga minamahal? Who now rejoice in my sufferings for you and fill up that which is behind of the affliction of Christ in my flesh for His body's sake, which is the church, whereof I am made a minister, according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God. Kaya po, napakarami po talaga nito. And then, sa dispensation pong ito, there is only one gospel. Amen? And that gospel, ay matatagpuan po natin sa sinabi kanina, sa Romans chapter 1, verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Yun po ang nilalaman ng Romans 1:16. And for therein, sabi ng Bible, saan daw po yung therein? Is the righteousness of God? Therein, doon po sa gospel. Amen? Andoon po yung righteousness ng Panginoon. Wala po sa law, which is the Israelites, ang mga Israelita po, kinukuha nila yung law as their own righteousness. Yun po yung pangbalabal nila. Yun po yung ginagamit nila para sila ay maging banal. Yun po ang kanilang alternatibo para sila ay makalapit sa Panginoon. Tama po ba? But we have the righteousness of Christ. Amen? Yan.
there is only one gospel in the dispensation of the grace of God. Yan nga po ay matatagpo rin sa 1 Corinthians 15 verses 1 to 4. Moreover, amen? Alam na alam po ninyo yan. Kasi kaya dapat ninyong alam na alam yan. Kasi yan lamang po ang gospel na makapagliligtas sa panahon ngayon. Ephesians 1:13. Amen? And then in this dispensation, there is only one Lord. Amen? There is only one Lord, one faith, and one baptism in this dispensation of grace. Alam niyo po ba ang mga bagay na ito? And then, 1 Corinthians 12:13. Yan po yung text natin. 1 Corinthians 12:13. Tignan po ninyo, For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Alam po ba ninyo noon, nung panahon na pinakita ni Pastor kanina yung mga Jews, yung mga Hudyo, wala naman pong Holy Spirit dito. Imagine you are leading people without the Holy Spirit. Some of them have, amen? Tama? Pero umaalis po ang banal na Espiritu. Imagine mo, maglilid ka sa mga tao na walang banal na Espiritu. Disaster po yun. Tama po. Puro lang po yun angal, puro lang po yun murmur. Ano po nakita nila? Murmuring, stoning, tama? Opposing, rebellion, tama po ba? Kaya pag sa church may ganun, maniwala ka. Baka wala yung Holy Spirit. Tama po ba? Mayroong isang church dito. Mula bata pa ako, magulo na. Hanggang ngayon, magulo. Pag-preach nila si Pastor Rodel, amen? Baka lalong gugulo. Joke lang. Grabe. Hindi ho ibig sabihin maraming tao ay may banal na espiritu. Tama? You realize, Alam naman po natin paano pumapasok ang banal. May tinanong po ako isang pastor. Pastor, matanong nga kita. Pag ikaw ba nagsosulwining, kasi yan naman ang mindset nila Pag ikaw ba nagsosulwining, sinasabi mo sa mga sinusulwin mo na may Holy Spirit na sila? Hindi Ba't ko sasabihin baka hindi sila ligtas baka sumama lang sa prayer, ganun oo. Kaya pala. You realize that? Pastor yun Biro mo, sabi niya, hindi ko sinasabi na may Holy Spirit na siya. Bakit? Bakit di mo sinasabi? Kung hindi naman talaga tumanggap yan at nagsisi ng kanyang kasalanan, hindi talaga ligtas yan. Sa isip-isip ko, kahit tumanggap yan at nagsisi ng kasalanan yan, hindi talaga ligtas yan. Amen? May sarili pala kayong righteousness. Tapos mula noon, hindi niya na ako kinausap kahit kailan. Sabi niya, kulto na to. Kung ano-anong sinasabi. Kulto na. Walang Holy Spirit. Yung mga Israelitas, marami naman. Meron man, ang Panginoon pinipili niya. Si Asaph, si Daniel, si David. Tama? Si Samson. Sino pa ba? Si Joseph. Name it. Tama? But not the whole Israel. Amen? Why? At ang Holy Spirit doon, pag pikon, umalis ka agad. Dito, sa atin, sa panahon na to, kahit pikon na, hindi siya makalis. Hello? Kahit grip na siya, hindi siya makalis. Tama po ba? Kahit na kung ano lang pinagkakagawa mo, hindi siya makalis. Maawa ka naman. Di ba? Maawa ka naman. Hindi ako galit, Mukha lang akong galit. Kasi pag naging kamukha ko si Satan dito, the angel of light na ako, amen? Kaya maganda rin pangit kami. Nakakatulong din. Di ba, Brother Adrian? Pag pogi masyado, baka si Satanas to Kaya mag-ingat kayo sa pogi, amen? Baka si Satanas yan. Sakto lang to sa Brother. Bumanat din no? Pero hindi ko sinabing bawal lang maging pogi, Amen?
Maging pogi tayo sa Panginoon. Amen? Gamitin natin ang kagandahan na yan, kapugian na yan, katalinuhan na yan. Tama? Kalakasan na yan sa Panginoon. Hindi ako nagpapatawa, pero natatawa pa rin kayo. Parang naluluko ko na yung sarili ko. The Holy Spirit, Ephesians 1:13. Alam nyo ito, amen? Alam ninyo ito. Kasi pag ito sinabi na natin sa mga traditional Baptist, hindi yan yun. Hindi totoo yan. Sabi, sinungaling yung Bible na yan. Sinungaling yung Bible. In whom ye also trusted, amen? After that ye heard the word of truth. What? The gospel of your salvation. What is the gospel of your salvation? It is the death and burial and resurrection of Jesus Christ. Is that ano ba yun? Yung ba yun yung tinuturo ng 12 apostles? Totoo, tinuturo din nila. Tama po ba? Pero hindi nila tinuturo. That is the power of God unto salvation. Yun yung secret sa kanila. Kaya kahit na anong preach sila ng death and resurrection, para sa mga taga-Israelitas, ang tawag doon indictment. Pinatay nyo ang inyong misaya. Amakin mo sabihin yun. Pero si Pablo sabi niya, yung death, pure resurrection rate is the power of God for your salvation. Grabe. Understanding lang naman ang kailangan. Tama po ba? Sabi niya, in whom, okay? Ye also trusted after ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believe. Andun po yung catchy word. After that ye believe. Hindi after that ye prayed. Hindi after that ye do good works. Amen? It is not after that you accept. But the Bible says is after you believe. Teka muna, pastor, kasi kailangan repasuhin natin yung believe. Parang kongreso, Kailangan i-amend natin yung believe. Kasi ang ibig sabihin ng believe dyan, once you pray the sinner's prayer, you are believing. Kailangan ipakita mo sa Diyos kung paano ka nagbi-believe. Kailangan mo pang pakitaan ng Diyos, nakikita niya ang puso mo. Amen po ba? Amen. Do you believe? Amen? Kaya sabi nila, easy believism kayo. Kayo naman, easy prayerism. Di ba? Nalulungkot ako sa mga tao na to eh. Understanding lang ang kulang, ayaw pang gawin. What else? Ephesians 4:36. Ano sabi na? Ay, 36 ba yun? 4:30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Amen po ba? Imagine, in other dispensation, hindi naman sinasabi ito. Although nag-grieve ang Holy Spirit. Tama? Although nire-reject nila ang Holy Spirit. Tama po ba? Kaya ang tawag sa kanila is stiff-necked people. You always reject the Holy Spirit of God. Pero sa atin, once we believe, ayaw mo pa nun? Pinadali na ng Panginoon ang lahat para hindi ka na mahirapan? Para hindi ka na magpapako sa krus ng Kalbaryo? Amen? Panliligaw na lang nga ngayon, madali na rin eh. Diyan pa ba kayo, mga young people? Ha? Nakachat lang, MU na. Mag-un. Ano ibig sabihin ng MU? Mag-un. Kala nyo, mutual understanding matigas lang, mag-un. Grabe, di ba? Nagmamadaling mag-boyfriend. Nagka-cellphone lang, may boyfriend na. May girlfriend na. Hello? Kaligtasan lang ang madali, amen? Tama? Kaya nga, huwag kayong magkakamali. Purihin ang Panginoon. Verse 32. Ano sabi sa verse 32? Kaya muna, baka iba yung nakakita ko. 30.
Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice and be ye kind one to another, tender-hearted. For alam mo, bakit kaya mo itong mga bagay na ito? Because of the Holy Spirit. Hindi naman natin kaya ito magpatawad eh. Tama? Alam niyo nung kung paano kami nag-away ni Pastor? Ayaw niya na akong patawarin eh. Pero nakita ko, kaya niyang magpatawad. Bakit? Sa Holy Spirit. Kaya mo ba yung bitterness maalis? Makita niyo lang, yung mga member namin, makita lang yung itsura ko, nagbibitter na eh. Di ba? Oh. Ano pa? Yung wrath, may anger. Kaya mo bang tanggalin ito? Eh, dito ka nabuhay eh. Tama po ba? Mula nung, yung kadamutan, mula bata ka, sanggol ka, madamot ka eh. Tama po ba? Bakit? Eh, nakaganon ka oh? Meron bang batang isinilang? Wala naman. Madamot ka, sabi mo. Oh, tatatlo yung candy, dalawa kayo, gusto mo dalawa sa'yo. Away pa pag yung isa, pag kinain mo yung isa, iyakan silang dalawa kasi yung isa gusto dalawa, yung isa gusto rin dalawa, eh tatatlo. Tama? Kaya bang alisin yan ng sinumang tao? Tama ba? Pwede ka bang maging kind? In the sense na talagang kind. Hindi naman, yung iba, yung kindness, iba. Tama? Although may mga kind people ngayon, pero matapobre naman din. Although may kind people ngayon, pag Pasko lang. Right. Amen? Although may kind people ngayon, pero pag may balik lang. Tama po ba? Bakit ka kind? Bakit kaya mo maging kind sa hindi kind? Parang ganun yung salita, eh, no? Di ba? Bakit mapagmahal ka sa tao hindi mo dapat mahalin? It is because of the Holy Spirit. Amen po ba? Right. Right. Ayun lang yun eh. Oh, kaya wag mo siyang i-grieve. Right. Amen? Huwag kang maging bitter. Tama? Oh, umaalis yung text natin. Sabi ni Satan, tama na. Sapul na eh. And all malice be put away and speaking in evil speaking in clamor. Dapat maging tender-hearted ka. Yung may Holy Spirit, tender-hearted siya. Amen? Hindi tenderloin. Pagkain yun. Tender-hearted. Ano bang ulam natin ngayon? Ha? 1 Corinthians 6:1. Ayun, sabi sa inyo, sliding ito ng Word of God. Eh? Amen? Ito, maganda sa RD. Amen? Hindi, ang ini-slide Word of God. Amen? 1 Corinthians 6:1. Anong sabi dyan? Dare any of you, having a matter against another, go to law before. Tama ba ito? And not before the saints? Ha? Dito nakalagay yung ano eh. 2 Corinthians ba? 6:1? Mali-mali yung ano ko ah. Yan. Wala. Baka nanduroon, kaya lang mali. 6:1 lang na ilagay ko. Anyway, the Holy Spirit indwells believers. Amen? May Holy Spirit ka ba? Paano mo nakuha ang Holy Spirit? Because I believe the finished work of Christ. The Bible says, when you believe, when you heard the word of truth and you believe. Ano po, for how many times, for how many years, wala ka sa katotohanan ito? Tama? Hindi ka ba nagtataka na abutan ka ng biyaya ngayon ng Panginoon? Hindi ka ba magpapasalamat na abutan ka ng biyaya ni Lord? Tama? Now, only one body in the dispensation of the grace of God. Anong body? The body of Christ. Amen? And the preaching in this dispensation is the preaching of the cross. Tama? Di ba? Sila Peter naman, di mo nag-preach ng cross. And the believers are called one new man. Your position is you are, if any man be in Christ, he is a new creature. Ang tingin ng iba dyan, dahil new creature ka, sabi, dapat all things are passed away, dapat mabait ka na, sabi ganun. Dapat may pagbabago. Tama? Pinupost nila yung verse na wala doon. Kasi positionally, yun ka na sa Panginoon. Amen po ba?
Kaya ang susunod doon, yung sanctification, hindi ito one time. Amen? Ang sanctification until the day na tayo ay kunin na ng Panginoon, we are truly sanctified. Tama? But now, medyo ano ka pa muna. Dahil you are walking in the flesh, medyo ano ka pa muna. Palaban ka pa muna. Ha? Kaya pilitin natin sa biyaya ng Panginoon to walk in the Spirit. Amen? And then, the high calling sa dispensation na ito, ay ano? Sabi ng pastor, alam mo kasi highest calling kami. I press toward the mark of the high calling of God. Sabi, tuwan-tuwa namin yung mga member. Kaya mga pastor, mataas yan. Mas mataas pa yan sa presidente ng Amerika. Sabi ko, yung mga member naman, ngiti ng ngiti. Amen, amen. Yung high calling po dito, rapture. Hindi pastor. Hello? Same level lang po tayo. We are in the body of Christ. Sabi ng isang pastor, kasi magiging governor ako sa Subic. Sabi ganun. What? Ibig sabihin, kung magiging governor ka ng Subic, si Garcia, siya pa yung Comelec chairman? Walang ganun. Pag-akit daw sa langit, sabi niya, bababa ulit, kasama na ng Panginoon at ang church ay makikipagdigma na. Ang galing na nga ako dito, ayoko na nga dito, amen? Hello? Ayoko na dito? Babalik pa ako. Babalik ka pa ba? Hindi na, pwede babalikan mo. Wala na. Tama ba? Now, eto na tayo. Ay, wala na ako dyan, Pastor. Balik ako sa text natin. Ano po sabi ni Paul? For this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles. If you heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward, how that by revelation He made unto me the mystery, as I wrote aforetime. Folks, listen. This dispensation of the grace of God requires a minister. Narinig po ninyo? Ang dispensasyon nito, nagre-require po ng minister. Kaya sabi ni Pablo, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you, Gentiles. Sino pong minister natin? It's Paul. Nagpapasalamat po tayo dyan. Tama po ba? Amen? Sabi sa verse 7, whereof I was made a minister, according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power. This dispensation of the grace of God requires minister. Amen. How in the world that people can know that there is dispensation of the grace of God? Paano ngayon malalaman ng mga tao, ng mga karatigbayan natin, ng mga kasama nating mga churches, that today is the dispensation of the grace of God without a minister? Amen. Oh, we are secluded in our churches. We are secluded in our homes. We are secluded in our work. And yet, we are not becoming a minister of Christ in this dispensation. Nakakalungkot. Amen. Nagre-require nga siya ngayon ng minister eh. Hindi na lang po si Pablo ang minister ngayon. Amen. Ang minister na po ngayon tayo ng mga mananampalataya. I hope pagtapos po natin dito mga minamahal, we will be on fire in serving and being a minister of God in this dispensation. Amen. And do not go home and wala lang. Okay lang, natatawa ako kay Pastor Moon. Ang ganda ng patawa niya. Tuwan-tuwa ako doon sa mga jokes niya. Nakikita ko talaga naman. Sa susunod, babalik ulit ako kasi magpapatawa ulit yan. No, folks, listen. Be a minister of Christ. Amen. Amen? Kakalungkot eh. Alam mo ito, alam mo yung timeline, alam mo yung mystery, alam mo lahat yan, pero hindi ka nagiging minister ng Panginoon. What is that? Anong magiging problema sa buhay mo noon? Hindi ka sumusunod. Amen? God put you in your place today, not because it is all about you. Amen? Not because it is near,
Sa lahat ng beautiful places, ang lugar mo, kaya ka nilagay ng Panginoon dyan. Hindi porkit nasa, alam mo, sa Olongapo, pag taga-Subic ka, ang saya-saya mo, kasi ang lapit ng Olongapo, tama po ba? Hello? Mas masaya sa iba. Andun ang lahat ng programa ng gobernador. Amen? Andun ang gobernador tama po ba? Ibig sabihin, sa iba, nanduro ng hari. Wala sa inyo, taga-Subic. Amen. Nasa amin yung hari. Hello? Congressman lang ang nandito sa inyo. Under Panigog. You realize that? Andun lahat ng programa, nandun lahat ng fireworks, andun lahat ng pera. Hello? Baka yung taga-iba, sabihin nila, masaya na kami rito, maganda na rito. Hey, maging minister tayo, amen? Amen. Because it requires a minister. Sabi nga ni Pablo, I am your minister. Tapos na si Pablo mag-minister, tama po ba? Tapos na siya magpakilala, magsabi sa atin ng dispensation of the grace of God. Nasa atin na po yung torch, amen? Binigay na po sa atin, hawak-hawak na natin, kahit na ang recurrent natin dito, kung hindi po yan magbubunga sa atin, na malalaman natin at gagawin natin na ministro tayo ng Panginoon, wala rin pong silbi. Amen. John. Gastos lang ng gastos ang shining light. Amen? Gastos lang ng gastos ang gagawin dito kung ang lahat ng makakapakinig dito ay uuwi ng bahay ng walang silbi. Amen? Kala nyo, timeline din ako Nadali rin ako, amen? Tama? Oo. Paano malalaman ng kapitbahay mo yan, ng kasama mo sa office yan, amen? God put you there in your place today to become His minister. Not because you are in the company or office or department, because you are talented. Come on! God put you there. Amen? It's not about earning money, but God put you there so that you can tell everybody that there is a God who saves you, who loves you, and died on the cross of Calvary. Amen. His death, burial, and resurrection is the salvation for today. Amen. Aso minsan, lalo mong natutunan yung katotohanan, lalo kang tinamad. Amen. Lalong maraming excuse sa church. Amen? Tama? Lalo ka ng lamig, lalo ka ng kasi po, nanlalamig na po kasi ako ngayon. Ano bang nangyari? Dapat nga hindi ka man lamig, natutunan mo yung katotohanan tama po ba? Amen. Aso baliktad. Andyan pa po ba kayo? Yan. God did not put you in school just to study and be successful. Hello? Dali to lahat. Amen? Pati kayo mga estudyante, hindi lamang kayo nasa school para lang mag-aral. Baka mamaya kayo pang nangungunang tiktok-tiktok dun Tama? Sabi ko sa mga anak ko, anak, pagpasok mo sa school, sabihin mo kagad sa harapan, anak ka ng pastor. Amen? Pira, wag mo ikahihiya ang pagiging pastor ng tatay mo. Tama mo ba? Bakit? Pag nasa school ka, sabihin mo kaagad, anak ka ng Diyos. Para hindi ka mababaril. Amen? Tatakot anak ka ng Diyos Hello? Baka mamaya, pasok ka ng pasok, nakailang taong ka na sa school wala pang may kilala doon na baptist ka Andiyan pa ba kayo? Ha? Tapos pumunta ka doon sa kakain ka doon, kakain ka, mag-resist ka. Ilalaglag mo yung kutsara. Thank you Lord, in Jesus' name, amen. Kasi naiiyak ka mag-pray. Amen? One time, sinama ako kumain sa Jollibee. Sabi sa akin, Pastor Mon, ikaw mag-pray. Panginoon! Talaga, maraming salamat po sa pagkain na ito. Pinag-pray ko po ang lahat ng kumakain dito na magpasalamat sa iyo. Hindi na ako niyaya. Magmula noon, hindi na ako niyayang kumain sa labas.
Bakit? Tapos pinagpili ko, pagpalain mo po ang negosyo ng Jollibee. Tapos mamaya, dumating yung Coke. Libre na po ito. Baka pag nanduro ka sa McDo o sa Jollibee o sa Jerry's Grill dito hiya-hiya kang mag-pray Thank you, Lord. For this food. In Jesus' name. Amen. Amen. Wala rin tayong pinagkaiba sa mga Alam mo ilan ang traditional Baptist dito sa Zambales, dito lang sa Olongapo, Subic area? Alam niyo kung ilan? Sa Manggahan lang, lapit-lapit eh. Magkakalapit na sila, magkakaaway pa sila, amen? Tama ba ako, Miss Andaya? Amen? Di pa sila nagpapansinan eh. Naglulukuhan pa sila eh. Hello, nandiyan po ba kayo? Paano ngayon yung shining light? Kasi sabi ni Pastor, neutral kayo. Amen. Purihin ng Panginoon. Bakit? Meron kayong stand. Amen? Marami kayong mga pastor ngayon na nadadala sa Panginoon. Amen? Kaya nga umalis kasi si Villar eh. Ang sarap sanang hindi, joke lang yun. Okay? Mga estudyante, sa Lunes, Baptist po ako! I am a saved Baptist! Huwag doon sa harap ng flagpole. Amen? Huwag doon sa harap ng flagpole. Delikado. Sabihin, may katok na yata ito. Huwag mong bigla-biglang isisigaw. Tell them by your testimonies. Amen? Amen? Yan. Notice the calling of the minister. Tignan po ninyo yung paano yung panawagan ng ministro. Minister ng dispensation of the grace of God. Tignan niyo po ito Sabi ng Bible, Paul, the prisoner of Jesus Christ. He was the prisoner of the Lord Jesus Christ for you Gentiles. Tama? Now, and then, in this dispensation of grace, God, anong binigay sa kanya? Yung dispensation of the grace of God, ibinigay sa kanya. Tama po ba? And He wrote the mystery made known to Him. And all of this, mga minamahal, are evidence that God has specifically called and chosen Paul for this particular purpose. And I don't know why God called me in the ministry. But you know, when He calls, I do believe He will enable us. Bakit prisoner siya eh? Di ba? Di lang siya prisoner, sabi niya. He was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of the Spirit. Unto me, sabi niya, who am less than the least of all saints, is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Look at the enablement. Tama? Sabi ko, hindi ko kayang mag-preach kasama itong dalawang to kasi talo naman ako dito. Magagaling sa doktrina ito mga ito. Matagal na sila nagtuturo nito. Ako, bago-bago lang ako. Tama? Kaya ang ginagawa ko, nagpapatawa lang ako eh. But by the grace of God. It is all by His grace. Amen? It needs minister. Kailangan ng Panginoon ng ministro. At tayo yun. Hindi lang yan si Pastor Josiah. Hindi lang yan si Pastor Rodel. Hahayakan nyo lang kasi lagi ang pastor eh. Kaya na ni pastor yan. Hindi ho ganun yun. Hindi ka niligtas ng Panginoon para lang itulak ang pastor. Sabihin mo, kayo na lang po dyan. Hindi. Kaya ka may pastor para pagtulungan ninyo yung ministry. Hindi pagtulungan si pastor. Tama ba ba? Pagtulungan ninyo ang ministry. Naghahanap ka ng perfect na pastor eh. Nasa iba, perfecto apelyido. Oo. Pag si Ramon ang pastor mo, hindi po ako perfecto. Argilya po ako. Amen? Amen? Naghahanap ka ng mayamang pastor.
Pag mayaman, masipag na masipag ka. Eh, Pablo, hindi naman mayaman. Tama po ba? Pero sabi niya, I work. More than they all. Amen? Grabe, pagod na si pastor. Kanya na lahat eh. Pagdating mo ng linggo, uupo ka na lang. Tapos, ang mapapansin mo, ay pastor, tiko yung kurtina. Ano ka ba? Uupo ka na nga lang eh. Papansin mo pa yung kurtina. Tama? Ang dumi ng CR. Bakit nagwalis ka ba? Ha? Paul was a prisoner. At lahat po yan ay ebidensya that God has specifically called and chosen Paul for this particular purpose. And then, the enabling in this ministry. Ano bang ginawa ng Panginoon? He enabled him. Any person who will truthfully and faithfully minister for God, there is that enabling of God. Huwag mong sabihin na si ER lang ang magaling. Aminado naman tayo doon eh. Tama po ba? Yun ang measurement niya eh. Amen? Pero di mo ba alam, mas magaling si Tatay Ben? Bakit? Eh, pag si Tatay Ben tumira, yari ka eh. Ang sakit. Tama? Kasi si Tatay Ben ang pastor. Tama? Kaya kung sabihin, mas magaling ako sa pastor ko. Pastor ko, hindi nakapag-aral yan eh. Elementary graduation lang yan. Hindi ho, may enablement po ang Panginoon. Amen? Maaring makapakinig ka ng magaling, tapos yung pastor mo hindi magaling. Doon na lang po ako lagi makikinig kasi yun ang mas magaling. Eh, di doon ka na. Amen? Nakapakinig ka lang ng talagang akala mo, dinadala ka sa eh. Hindi ho, lahat po tayo ini-enable ng Panginoon. Lahat ng pastor ini-enable ng Panginoon. Kaya nasabi ko sa inyo, hindi ako makagawa ng ganyan-ganyan kasi baka mali yung grammar eh. Pero sa Amerika, sabi sa mga klase ko, hindi mo totoong magagaling sa grammar yung mga kano dito. Sabi ng mga klase ko, ano pala sila dyan? No there. No there. Pag daw doon, nagkaintindihan na, kano pa yun. Tapos tayo mga Pilipino, akala mo, mali yung conjunction mo, mali yung ano mo. Eh, yung kano nga na English-speaking people eh, no there. Ano? Oo, gano'n lang ang salita dito. Pag ang grammar mo rito, matindi, pagtatawanan ka. Mga kanuna yun, ha? Tayo mga Pilipino, masyado tayo perfectionist. Tama ba? Nandiyan ba kayo? Eh, nahihiya lang ako kasi elementary graduation lang po ako eh. Nandiyan pa ba kayo? Naniniwala ba kayo? Ha? Naniniwala nga. Grabe itong mga tao na to. Bilib ako sa inyo. Ha? Who bewitched you? Ang dali nyo mabewitch. Amen kayo kaagad. If it's for me or your pastor, and you will come to church, then don't go. If it's for Pastor Josiah, you come to this church, don't go. Amen? Pupunta ka lang dahil sa pastor, huwag ka nang magsimba. Yung iba nga, hindi na nagsimba. Kasi galit sa pastor pala. Grabe. Di ba? Kakalungkot yung buhay na ito eh. Kung hindi dahil sa amin, kaya ka pupunta, hindi ka naman makikinig talaga eh. Tama, uuwi kang parehas din. You come because you believe that we are preaching to you the very word of God. And it is not our word. It is not our instruction. It is not our message. It is God's message that you are hearing. We are just instrument. Amen? We are nobody. We are nothing in the sight of God. You see, if you come for other reason, you are deadly wrong. It is very dangerous to think that you and I can be able to live a holy life, serving the Lord and proclaiming God's word in the power of our flesh. If Paul is right
nandito siya ngayon? Ha? Ano mo sasabihin ni Pablo? Tingnan po una sa 1 Corinthians 15:9 po, may na-miss ako. 1 Corinthians 15:9, may na-miss lang ako. Ito ko lang ipakita sa inyo itong verse na ito. 15:9. For I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Tingnan po ito ha. Kung si Pablo po, hindi enable ng Panginoon at nandito siya ngayon, ito po ang sasabihin ni Pablo. Let me give you the reason. Apostle Paul say he is the least. Tama? When you say the least, di lang, lahat ng pinaka, nasa kanya na. Tama po ba? Parang, pag-list kasi, parang ako yung pinakamaliit ngayon eh. Tama? Pinakamaliit, pinakamababa, walang silbi, ito na po yung sinasabi ni Pablo eh. I am not worthy to be called an apostle. Sabi po niya. Honestly, if Paul is here today, he might say, I am not worthy because the cry of Stephen is still ringing in my ears. Who is worthy in the ministry? No one. Amen? Worthy ka ba dahil talented ka? Worthy ka ba dahil mayaman ka? Tama? We are not worthy. Kaya nga kung si Pablo magsasalita ngayon, sasabihin niya, I am not worthy because hanggang ngayon naririnig ko yung iyak ni Stephen. Bakit? Ako yung presidente nung pagpatay sa kanya. Amen? If he is honest, he will say, I can recall there in Jerusalem where I make an havoc of the church. Tama? I made them punished by the law, the elders and the government. I persecuted the church of God. Imagine? Ito ang kanyang sinasabi. And in 1 Timothy chapter 1 verse 13. 1 Timothy chapter 1 verse 13. Ano sabi niya? 1 Timothy chapter 1 verse 13. Who was before a blasphemer. Alam po ba ninyo ang blasphemer? It is that a blasphemer is a serious crime. Amen. Sa mga Hudyo. You realize that? And punishable by death. Stoning. Akala po ninyo, ganito lang kasimple. I am not worthy because I am a blasphemer. Who is worthy in the ministry? If there is no enablement of God, who is worthy? Wala pong worthy sa atin. Si Pablo na nga mismo eh. Tama? Sabi niya, he is not worthy. Hanya pa po ba kayo? Kakalungkot ano? It is one of the serious crime that can be given to a Jew. And then, an injurious. Tama? Injurious siya. Bakit? Nananakit po siya. Ha? A persecutor and injurious, but I obtain mercy. Amen? It is all by the mercy and grace of God. We are here today. Yun po yung kailangan ng gospel of the grace of God. Minister. Huwag ka pong tumakbo. Amen? Huwag kang magtago. Ha? Huwag kang magpakita na okay ka sa mga services. Amen? Amen ka pa ng amen, pero pagdating na ng trabaho, wala ka na. Hello? Sabi ko nga palagi, pag hindi nyo kaya na mag-soul lead, tawagin nyo kung sino man ang pwede nyong tawagin sa church. Amen? O gumawa ka ng pag-birthday mo, yayain mo lahat ng kamag-anak mo, gumastos ka! Gumagastos nga tayo sa loto, no? Parang gano'n, no? Gumagastos ka nga sa kung saan-saan, tama mo ba? Birthday mo, maganda ka, yayain mo silang lahat, kasi yayain mo si pastor. One time, big time, tama mo ba? Then preach si pastor about the gospel of the grace of God. Dilusot ka na. Amen? O kundi magpatay-patayan ka kung talagang ano. No choice na. Para talagang lahat a-attend. Amen? Si Pablo nga, ginawa ang lahat para sa Panginoon. Eh. Tama po ba? Gawin din natin. Huwag naman, pastor, magpatay-patayan. Higa ako doon sa ano. Oh,
mga 3 oras ka lang maghihinga, okay na yun. Eh, ayaw mong magsolid, ayaw mong magyaya ng bisita, tama po ba? Ayaw mong magdala ng bisita, ayaw mong bigay ng tracts, nahihiya ka, tama? Bagay, hindi naman tayo mahihiyain dito. Alam po yung mga member ng Shining Light, you are shining light, amen? But alam ko naman, yung iba naman, shining bright, yung iba ay shining pearly shell. Pearly shell. Andun lang kayo sa ocean. Down the ocean. Ganun lang kayo. Hindi naman perfect. Tama po ba? But you know, kailangan ka eh. Tama? Kailangan po tayo sa ministry. Amen? Amen? Kaya sa I hope and do believe that encouragement po yung mga tinuturo natin dito. Tama? Kailangan ka ng Panginoon sa dispensation of the grace of God. Wala na gusto mo si Pablo buhayin ng Panginoon ulit? Hindi na mangyayari. Tayo na ang nandito, tayo na ang body of Christ, tayo na ang church. Tama po ba? Amen? So don't look for a minister or pastor that has all the gifts or all of the talents or the abilities. Look on the leader or a minister who knows how to depend on the Lord for strength and power. Amen? Your pastor will make mistakes. You realize that? Your pastor will make mistakes. Your pastor will even hurt you. Amen? He may even hurt you. Baka pwede rin hindi kanya mapansin. Minsan, bakit? Alam mo yung utak ng pastor, hindi lang naman naiisang iniisip niya eh. Tama? Oo. Alam mo ang pastor, pag naka-attend dyan ng mga conference, pag naka-attend dyan ng mga masaya yan eh. Masayang-masaya yan. Lalo sa Lipa, masayang-masaya kami, sa totoo lang. Kung pwede lang na doon natin tumiray. Tama? Pero we have a ministry, amen? Oo. Magkaminsan, ang pastor, okay? He has flaws and not perfect. And not good looking as I am. Huwag na kayo mainggit. It's my time, amen? Sabi ni Pastor Jen, malala. Sarili ko na nga lang, hindi ko pa itataas, amen? Sino pa magtataas sa akin? Tama? Your pastor will, maybe, you will not hear a great message from your pastor tomorrow. Baka bukas yung mensahe, boring. Baka naman napagod na si pastor, tama, no? Baka hindi mo binibigyan ng lipobitan o kung ano man. Dapat kung gusto mo masaya si pastor dito, bilan mo ng lipobitan, bilan mo ng pampalakas. Tama? Alam mo na napagod na, nag-conference na, nagturo na, nag-prepare na, kung ano-ano nang ginawa. Tapos kinabukasan, gusto mo ganito mag-preach. Napapagod din yan. Tama? Ilabas mo naman. Amen? Sabi ni Pastor Ian. Pakainin mo naman ng masarap. Tama? Tapos gusto mo yung pastor mo, dapat pastor, dynamic ka, dapat ganito ka. Sabi sa akin ng isang magaling at matalinong babae, pastor, dapat pag magpipreach ka, lagyan mo naman ng Greek word saka Hebrew word. Magkano ba ang tithe mo? Sabi ko noon eh. Mga 50 lang. Dagdag mo naman ng 100 dyan. Gawin mo ng 150 para may Greek word saka Hebrew. Amen? Gusto mong dagdag, ayaw mo naman dagdagan yung ano mo. Parang ganun, di ba? Amen? Gusto mo pala ng poging pastor eh. Tama? Papugiin mo! Andiyan pa ba kayo? Wala. Pag pupunta ka rito, dahil lang sa kung ano-ano, mga minamahal, tomorrow, magpipreach pa kami. Maggagawa kami ng mensahe. Kasi ako, mahilig akong maggawa ng mensahe. Hindi kasi ako parang sa kakakanin. Gusto mo ba yung itip? Bihira lang kami gusto ng itip eh. Tataba ka ng gusto doon, gusto ko yung bagong saing. Tama? Kasi masarap yung bagong saing. Tama? Sa kanin, sa akin, gano'n ang gusto. Ay, yung malamig na, parang tinatamad na rin akong kainin. Tapos sardinas pa yung ulam mo. Heaven and earth shall pass away.
Pag sardinas pa ang ulam ko mamayang gabi, 7 dinners shall pass away, ha? Oo. Di ba? Gusto mo palang, meron kang pastor na, na sasabihin na, itong pastor po namin, ganito lang yan, pero ganyan talaga yan. Andiyan pa ba kayo? Tapos kinabukasan, nahanap ka, parang malungkot yung preaching ni pastor ngayon. Napagod eh. Tama? Kung yung cellphone mo nga, araw-araw mo hawak, napapagod eh. Tama po ba? Anong ginagawa mo? Sina-charge mo. I-charge nyo rin. Amen? Tama? Bira lang ako magsalita ng ganito, pastor. Banatan ko na. Amen? Grabe. Pag magkakasama kami mga pastor, tuwan-tuwa nga ako doon sa Lipay. Sa Recurrent ba may barong ulit? July may barong ulit? Sa Biyernes na ako pupunta. Tama, sakto-sakto, Biyernes bigayan ng barong, amen? Huwag kayo ma-open sa akin, ha? Ino-open ko talaga kayo. Amen? Ino-open. Sabi nga ni Pastor, Pastor Rodrigo, di ba? Kayo! Turo pa eh. Ino-open ko talaga kayo! Tapos ganun pala yung banat niya. Doon sa GC, sabi niya, ipag-pray niyo ako mga kapatid. Inaaway na ako ng mga pastor. Alam mo kayo mga member, mahilig kayong gumanti. Pag ang feeling sa inyo, yung preaching ni pastor, masakit sa inyo, gagantihan nyo. Kung ipag-pray namin na kukunin na kayo ni Lord, gusto nyo? Tapos, dahil sabi ng Panginoon, hindi pa rapture, diyan ka lang sa ere. Hindi ka kapasok ng langit. Bakit hindi ka pa tapos? Pinag-pray ka lang ni pastor na mamatay eh. Ang bihirang buhay ito. Panay ang pray namin sa inyo, by one. Lord, pagpalain mo nga itong tao na to. Lord, Panginoon, tulungan mo ang puso nito, Panginoon, na ang lahat ng salita mo, Panginoon, na may bibigay po sa kanya, tanggapin niya ng buong puso at ikalago niya, Panginoon. Tapos, lagi kang galit sa pastor. Tama? Ako nakakita ng pastor doon sa one by one, lahat kami, sabi niya, pinag-pray po kayo, lahat ng pangalan ninyo, lahat kayo, pinag-pray ko, ang dami namin. Kung tindi nito, ni Pastor Delpin, ang tindi, no? Full season. Can you not be thankful? God has given you your pastor. Hindi ka mo, magpasalamat ka. Yung iba nga, walang pastor. Alam mo sa Amerika, doon sa amin? Doon sa amin sa Amerika, marami ng church ang walang pastor. Kasi doon sa amin sa Amerika, ang pastor, pinagbubutuhan. Hiring. Highest bidder. Ito, wala nang support. Ayaw nyo pang pambira, may nagtsatsaga na nagpapastor sa'yo. Hindi naman nangihingi sa'yo ng support. Tama? Hindi naman umaangal, pero